just have this is the 1 year, the 13th anniversary of this church. And so the message the Lord brought to me took me to 1 Corinthians chapter 3. So if you could turn there with me. So 13th anniversary nga namin sa nga gibutan saya kasigasig sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 3. So 1 Corinthians chapter 3, we're going to start in verse 5 and we're going to go through verse 17. So magtikang kita sa kapitulo 5 nga padayon ngadto sa 17. So the church in Corinthians in Corinth at the time, they were getting very cliquey. They were getting very divided. So ang simbahan sa Korinto may ada pagkabahabahagi. And God is not a divider, God is a uniter. Ang Ginoo diri siya nagtutunga-tunga, nagbabahabahagi sa mga tao kundi siya nag-uusa. And so the Holy Spirit speaking through Paul in this to this letter to the Corinthian church. Ang Balang Espiritu nagyakan kan Paul, pinagi kan Paul ngadto sa simbahan sa Korinto. He's trying to teach them a lesson that I think applies to all of us today. Nagtutdo siya sa usang aral nga kundi pwede maaplikar sa aton niya na. Because people, we tendency to form little groups, small groups. Danay kasi usahay pwede kita danay naghimo kita sa paggrupo-grupo And then fight with each other. nga kontrahay. And so Paul is writing this letter, and he starts with verse 5. He says, "Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one?" Kapitulo 3, versikulo 5. Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. So they already started dividing themselves and following just some of the teachers in the church in Corinth. So nagkamayada na yung pagkabahagi nga nila ginsusunod ang iba-ibang magturot do or leader. But we're supposed to be one church, one body of Christ. Dapat usa lang kita nga simbahan, usa lang ang lawas ni Kristo. And so here Paul is saying that it's not us who does this, who builds this church. Nga ginsisiring ni Pablo didi nga diri kami mao nagtukod sini nga simbahan. So he goes in verse 6, he says, "I planted the word." Nagsiring siya sa versikulo 6, ako ang nagtanim. Apollos watered it, Si Apollos ang nagdilig. but God gave the increase. God grew the church. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. And so Paul knew that it's God that does the work behind the scenes. He's the one who grows the church. Aram ni Pablo nga ang Ginoo mao ang nagpalago, siya nagpatubo, tukod sa simbahan. And so in America, this usually happens with really large churches, these big mega churches you see on TV. Nga sa Amerika na itatabo ini nga kung makita niyo sa TV may mga dagko nga simbahan. Well, the problem is they start following the pastor as like a celebrity. Nga ng problema, ira na ginsusunod ang pastor, ginihimo na nira nga artista. Like he's Tom Cruise. Nga parehas kan Tom Cruise. So, and the Apostle Paul here is saying, it's God who does the increase. It's God who builds the church. Nga ginsisiring ni Pablo dito sa atong gibasa ang Ginoo mao nagpapatubo, nagpapalago. And so this is what God is doing here. God multiplies the church. So mao niya ginihimo sa Ginoo siya ang nagpapatubo, nagpapalago sa. So Pastor Angel and others are planting the seed, which is the word of God. So ako nagtanumla sa bini nga mao pulong sa Ginoo. Pastor Jonas and all the other team here, they're watering the seed. Yan si Pastor Jonas nga iba pa nga mga gigamit sa Ginoo nga sa team nga sira mao ang nagsaribo. But it's God who makes it grow. Pero ang Ginoo mao nagpatubo. And so that takes us to verse 7. Yan mao ni magdara sa ato sa bersikulo 7. Where he says, "So neither he who plants is anything, nor he who waters, but God is the one who gives the increase." Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. It's like the parable of the sower, which I'll read.
It's in Matthew 13. I don't know if we want to keep the place and then go there It's real quick. Okay. So I can just read it to you. Yeah? Yeah. Okay. All right. So he says, so Jesus says in a parable, he says, "Behold, a sower went out to sow." Nga nainumdumgam sa talinhaga sa mag-aasik nga nagstorya si Yesu Kristo nga sa kadlaw bayada maghasik san binhi na nainumdumgam nga naghasik san seed sa binhi. And when he sowed, as he sowed some seeds, some fell by the wayside, and the birds came and devoured them. So ang bini may da siya bini nga nahulog sa dalan nga gin kuan sa gituka sa tamsni. So that's the illustration of people hearing the word, but then the enemy, Satan and his demons, grab them and pull them away from God. Ilustrasyon nito nga kundi ang pulong sa Ginoo nabatian sa usa ka tawo pero ang kaaway si Satanas mao sinusimbolo sa tamsi nga kundi gin kawat ginkuha ito nga pulong nga iyang nakarawat. And then some of the seed fell on the stony ground. Nga nanibaliwat nga mga binhi na hulog bida sa batuhan. They just had a tiny bit of soil on top of rock. May dala gamay nga tuna kay po kaurugan mga bato. And so they sprang up right away, but then when the sun came out, they dried up and died. So nagtubo iton nga binhi pero sa diya nga sumirak ng adlaw nalaya iton nga tanom. So that is the people that hear the word of God, they get super fired up. Ito na nag-ilustrar sa mga tao nga nakabati sa pulong sa Ginoo nga mainit. But then they burn out, usually from getting hurt in the church. Nga tigda nila na nalupaypay, naluya kay tungod siguro na butlaw. And so they wither away and die. So sira nalaya bida sa pagpangalagad sa Ginoo. And then Jesus says some of them he threw out in the thorns. Ngan may dabinhi nga nahulog sa mga tunok-tunok na sa katunukan. But the thorns rose up and choked them. So they didn't grow. Pero ini nga mga katunukan o sighot gin sakal ini nga binhi nga natanom sa katunukan na waray siya makaginhawag na sakal siya sa kadamusan sighot. But skipping forward, here's how we pray that it falls on good ground. Nga skip kita ngadto sa binhi nga nahulog sa maupay nga tuna. And so the earth is us. So the Lord plants the seed, which is the word of God, in our hearts. So ginilustrar sini nga pulong sa Ginoo mao ang binhi nga kundi natanom sa aton kasing-kasing. But it needs to be watered daily. If you don't water a plant daily, it dies, right? Nga kinahanglan ini masaribuan kay kun diri ini masaribuan mamatay ini. But I pray that we're all good ground. Nga nagaampo ako nga parehas kita sa usa nga maupay nga tuna nga may ada maupay nga kasing-kasing. So back in 1 Corinthians 3, Balik kita sa unang Korinto kapitulo 3. in verse 8, he says, "Now who plants and he who waters are one, Versikulo 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. and each one will receive his own reward according to his own labor." At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So don't turn there, but Proverbs 11:25. If you're taking notes, just write down Proverbs 11:25. It says, "The generous soul will be made rich." Sa Kawikaan 11:25 nga nagsiring didam an may hinatagon nga kasing-kasing mahihimo nga riko. And he who waters will be watered himself. Nga nagsasaribo masasaribuan na niyang kalugaringon. And in Galatians 6:9, it says, "And let us not grow weary while doing good." Nga sa Galatia 6:9 nasiring nga dili kita maluya sa paghimo sa maupay. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Di kita mabutla sa paghimo sa maupay kay sa eksakto nga panahon maaani naton natong ginhimo. Therefore, as we have opportunity, Kaya samtang may kita higayon, let us do good to all, maghimo kita sa maupay sa nga tanan. especially to those who are in the household of faith. Labi na gud sa tong mga kabugtuan naton sa Ginoo. Amen? So the Lord rewards even doing good to other believers. Nga ang Ginoo nagahatag ing gantimpala bisan sa mga gimbubuhat naton sa aton igkasim mananampalataya. Amen.
So back to our text in verse 9 of 1 Corinthians 3. Balik kita 3:9. It says, "For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Kami kapwa manggagawa ng Diyos. According to the grace of God," this is verse 10, "which was given to me, Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. as a wise master builder." Inilagay ko ang pundasyon. So he's saying that the grace given to him being a master builder through grace, unearned favor from the Lord. So, sisiring niya nga sa pagbutang sa pundasyon, pinagigudlay niya sa grasya sa Ginoo. He says, "I have laid the foundation and another builds on it." Siring niya nga na inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. But let each one take heed how he builds on it. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So he's saying the foundation of the church is Jesus Christ. So iyagit sisiring nga ang pundasyon sa simbahan mao si Jesucristo. And be careful how we build on top of the foundation, which is Jesus Christ. Nga magbantay kita sa pagtukod sa pundasyon, dapat sa igbaw sa itong nga pundasyon maula si Jesucristo. Because through bad doctrine or sectarianism, that division, Kay tungod sa maling sa mga maling nga panutduan o diri maupay nga mga doktrina nagdudulot ini sa pagkabahabahagi. we can build a bad building on top of the foundation. Pwede kita makatukod sa diri maupay nga gusali sa igbaw sa pundasyon. So if you remember in Matthew 16, where Jesus, this is famous amongst the Catholic Church, because they believe this is the beginning of the church, where Jesus said to Peter, Nga, kung nahinumdum kami sa Mateo 16, mao niya na kilalain kay nga bersikulo kay mao niya gin kakaptalyon sa mga Katoliko nga kung diin nirang gitutuuhan mahitungod sa pundasyon sa simbahan. he says, "You are Peter, and on this rock I build my church." Nasiring si Jesus nga ikaw si Pedro nga sa sini nga rock, sini nga bato ako nitutukod ang pundasyon. So some churches believe that Peter is the foundation of the church. So ang iba nga simbahan nagtuo nga ang pundasyon sa simbahan mao si Pedro. But right before this, Jesus asked Peter, "Who do they say I am?" Pero antes pa ini ginyakan ni Jesucristo nangiana-anay si Jesus kan Pedro sa gipakianan niya, "Sino ako sa imong pagkita?" And Peter says that you are the Christ. Ngan siring si Pedro, ikaw ang Kristo. And so earlier before this, Jesus is asking Peter about him. So antes pa ini nga ginyakan niya, si Jesus nangiana kay Pedro mahitungod sa iya. So I believe that when he says, "On this rock I will build my church," I think he means on top of him. Christ is the cornerstone. Natuwa ko nga sining sa igbaw sining nga bato itutukod ko ang bato ang pundasyon nga gintutukoy mao si Jesucristo. And so in our text today, in verse 11 of 1 Corinthians 3, Sa atong teksto yan na dili sa unang Korinto sa bersikulo 11, it says, "No other foundation can anyone lay than that which is laid." siring si Pablo sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Which is Jesus Christ. Walang iba kundi si Jesucristo. So I believe that in Matthew, I think because they're speaking about Jesus, he's asking, "Who am I?" So, natuod ako sa Matthew nga kundi kay tungod nangiana si Jesucristo, sino ako? Nangiana siya kang Pedro. I believe that he at that time and this time, they're referring to Jesus Christ as the chief cornerstone. Nga natuod ako nga sa sitong nga panahon nga pagpakianan ni Jesus kang Pedro nga siniliot yung pagyakan ni Pablo may tungod sa pundasyon ang gintutukoy sinimaho si Jesucristo. And Matthew 16, Jesus says, "I will build my church." Siring ni Jesus Christ sa Matthew 16, akon itutukod ang akon simbahan. So it's the same thing we're seeing here in 1 Corinthians that Paul is saying. So pareho lang sang ginyaya kaniya didi sa atong gimbasa didi sa ginsiring ni Pablo didi sa unang Korinto 3. Okay, and in verse 12, he gets into what happens when you build on top of the foundation, which is Jesus Christ. So sa verse 12 nagyakan siya may tungod kung sino dapat ang gibubutang naton nga
pundasyon mao si Jesucristo. where he says, "Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, hay, wood, or straw, May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato, mayroong namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. it sounds like he's referring to the temple, Solomon's temple. Sa pagpamati ani ang gitutukoy ang mahitungod sa templo ni Solomon. Or at that time, it was Herod's temple. Herod rebuilt the temple, paid for it. O maaring ang gintukod nga templo ni Herodes. In verse 13, so now he's talking about what you build on top of the foundation of Jesus Christ. Nga sa verse 13 naghisgot may tungod kung ano ang atong butang nga pundasyon sa ibaw sa pundasyon na dapatan sa ibaw sa pundasyon mao si Jesucristo. He says, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it is revealed by fire, and that fire will test each one's work, what sort it is. Magkikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat bahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So he's talking about what we build on there. If we build with hay or wood or straw, this is a metaphor for having bad intentions. Iyang gihisgot kung ano atong gintukod kung sa pinaagi ba sa ginto, pilak, dayami ba itong gimension sa verse 12 nga usay ni nga metaphor, naghisgot sa maraot nga intention sa mga gimbuhat naton. So in verse 14, it says, if anyone's work which he has built on it, which is the foundation that's Jesus, endures, he will receive a reward. Kung ang verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon o waray lain kundi si Jesucristo ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. In verse 15, it says, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, so as through fire. Sa 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. And this is where the idea of purgatory comes from. Nga, mauna didi ang connection sa may tungod sa purgatorio. So they believe that the person is sanctified through fire in purgatory. Natuod sira nga ang usa ka tawo nga siya gin pakabaraan diya sa purgatorio. But in the context, he's talking about what we build on the foundation, good works. Pero ang ungod nga ginihisgot didi ang konteksto naghisgot si Pablo may tungod san kung nano natong ginihimo nga pundasyon ang maupay nga mga binuhatan. That's why it says, if anyone's work is burned. Kaya nagsiring siya kung kinsa man nga mga binuhatan nga masunog, he will suffer loss. So that's rewards that he's losing, nga kundi mawawara sa iyang gantimpala. not salvation. Diri naghisgot ini sa kataluwasan kundi ang gantimpala. And so I really like this quote from a pastor called, oh no, I don't have his name, but it says, all the gospel requires of us. Maikot diyan sa nga tawo nga limot sa ngaran ang maupay nga ang ginaaron san maupay nga sumat mao kita Is repentance and faith. nga kita magtalikod sa aton magbaso nga magtalikod sa aton sala nga mutuo. And this is where people go, what about obedience? Nga na may mga tao siring nga panano man ang pagsunod. What about works? Panano man ang maupay nga binuhatan. That is not what the gospel requires from you. Diri mauna ang ginaaro sa maupay nga sumat ebanghelyo sa imo. That is what the gospel produces in you. Mao ito ng bunga sa nimong pagtuo o pagkarawat sa ebanghelyo. That's what the gospel produces in you. I want to say that again. Yeah. Mao ito na magiging bunga sa ebanghelyo ngay maging karawat. So I want to end this with Ephesians 2, verse 8 through 10.
Tapuson ko sa passage sa Efeso 2, versikulo 8 ngadto 10. And it talks about this very thing. Nga naghisgot siya sa usa nga butang. Okay, so verse 8 it says, "For grace you have been saved through faith, and that not of yourselves." Versikulo 8, nagsiring Efeso 2:8 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So what is grace? So nano ang grasya? Grace is my favorite word in the whole Bible Ang grasya mao na akong paborito nga pulong sa Biblia. because it means the favor of God that we don't deserve. Kay tungod ang karugsigon sini pabor ini sa Ginoo nga diri kita karapat dapat. So the end of verse 8 here, it says, "It is the gift of God." Sa katapusan sa bersikulo 8 nagsiring didi ito'y kaloob ng Dios. If I say to you, I want to give you this diamond ring, Kung magsiringak sa imo yan na ihatag ko ini karoy ko ihatag sa imo ni nga sing-sing nga diamond, nga meda diamond. I say it's a gift. Usa ini nga regalo. Okay, now give me $5,000. Pero tagaya ko 5,000 pesos, dollar ngayon. That's not a gift anymore, right? Di rin iton kaloob, di rin iton regalo, tama? So Ephesians is telling us his salvation is the free gift of God, not of works. So, ginsisiring sa ato sa Efeso nga ang kataluwasan, libre nga regalo sa Ginoo, diri mahitungod sa naton maupay nga binuhatan. You could never work enough for it. Diri mo mapapagtrabahuan ang kataluwasan. You could never be good enough for it. Diri ka maging sakto nga maupay nga tao para maangkon ang kataluwasan. It's the free gift, and he explains why it's free in the next verse. Libre ni nga regalo tikang sa Ginoo nga diya ginpaliwanag ni Pablo kay nano ini libre nga regalo sa sunod nga bersikulo. Where it says it's not of works. Na kundi ginsiring niya hindi to bunga ng inyong mga gawa. And this part, because he knows what we would boast, it says, "Lest anyone should boast." Kay ginsiring niya kay baram siya kung bungay ni sa natong gamay dakita may pagmahambog kaya ginsiring niya hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. God knows us much better than we know ourselves. Mas kilala kita sa Ginoo kaysa sa pagkakakilala natin sa atong kalugaringon. So it goes on in verse 10 to say, Nagpadal siya, Sorry. versikulo 10. "For we are his workmanship, Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos created in Christ Jesus for good works, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa which God has prepared beforehand, na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. that we should walk in them." Upang gawin natin. So like it says in 1 Corinthians 3, Kaparehas man sa pagsiring sa unang Korinto 3, the foundation is Jesus, ang pundasyon mao si Jesu Kristo, and then the good works that we build on top of it, nga nan maupay nga binuhatan nga natong gitutukod sa bawbaw siton, that's also Jesus. dahil tungod liwat iton, tikang liwat iton sa bulig ni Jesu Kristo. It says right here that God prepared these things beforehand that we just walk in them. Ginsiring niya didi sa aton nabasa didi sa bersikulo 10 nga kundi siring na nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man. So God saves us through our faith by grace, right? Gintalwas kita sa Ginoo So faith sa alone. pinaagi sa iya grasya nga sa didagi butang naton na natong pagtuo sa Ginoo. So all the gospel requires is repentance and faith. So ang ginaaro sa ebanghelyo among pagbasog pagtalikod sa sala nga na pagtuo. And repentance means that we know we need a savior. Ang ngalan repentance o sisi o pagbaliklog nga ang pinakakarugsigon sito nga aton gigikilala aton na kikita sa atong kalugaringon nga kinahanglang naton san magtaraluwas. Repentance is like a U-turn. Ang repentance mauliwat sa naton ngaran U-turn. And then faith is just faith in Christ, belief in what you cannot see. So ang faith nga kundi ini gintatapuran naton may tungod dinhi sa pagtapod naton kang Kristo. And so God does basically all the work. Jesus died on the cross So si Jesu Kristo namatay sa cross so that his righteousness can be credited to you.
para niyang pagkamatadong ma-credit sa aton, mahimo kita matadong pinaagi sa pagkamatadong ni Kristo. Because that's the cost of going to heaven. Kay tungod sa gibuhat ni Jesucristo, mao to ng kabayaran sa niyang kamatayon dito sa cross. It's not our works, it's Jesus' works. So, ang pinaagi sa gibuhat ni Kristo, di rin pinaagi sa atong mga binuhatan. And then a repentant heart, God is always faithful to forgive. Nga sa naton pagsisi, pagtalikod sa aton sala, ang Ginoo matinumanon liwat nga pasayloong kita sa naton mga sala. Amen? Amen? All right, let's pray. Heavenly Father, Lord, I thank you so much for all these hearts here, Lord. And I thank you for just the work that you're doing in the ministry here. And Lord, you tell us here in your word that it is you doing the work, and you're doing it through them. And so, Lord, we are grateful for the pastors here at this church here in Karaiman. And Lord, I pray that each and every one here will just walk into the works that you have prepared beforehand for them, Lord. Because I know that your calls are for each and every one of us. Not everyone is called to be a pastor or a teacher or a worship leader or a minister, but we are all called for something. And Jesus, you tell us that you created us in yourself for these works that you prepared beforehand. That's what you tell us here in Ephesians, Lord. And so we thank you, Lord, for the free gift of grace. And Lord, we receive this gift, Lord, and we know that we can't do it on our own. And so, Lord, we thank you for all that you do in our lives, in our families, with our health. We thank you for all of it, Lord. We thank you for everything in this church. We thank you for this food, this bountiful harvest, this fiesta that you prepared here today, Lord, to celebrate this anniversary of this beautiful church, Lord, that God built. God built this church on the foundation of Jesus Christ, Lord. We are so thankful you do this, Lord. You do this work. And so, Lord, I would like to give opportunity for anyone here who doesn't know you and doesn't know that they can be saved, for just freely believing in you, Lord, that you give the gift of grace. Maghatag ako sa higayon sa sino man nga diya na nga di pa na wapay relasyon sa Ginoo, di pa nakilala nga dili maaram nga may tungod sa libre nga regalo sa Ginoo. So if there's anybody here who is not saved by Jesus and wants to accept this free gift today, Nga kung sino man yan na nga maaram mo sa imong kalugaringon na di ka patalwas, nga karuyag mo karawaton ang libre nga regalo yan na sa Ginoo. it costs you nothing but repentance and faith. Walay ini bayad, ano man nga bayad, ang aaron la sini mawan pag repent, pagsisi, pagtalikod sa salangan, pagtuo. So if anyone here wants to accept Jesus Christ into their heart, please raise your hand. Kung karuyag mo karawatan si Jesucristo sa imong kasing-kasing, maaari lang nga itaas imo kamo So I can pray with you. para mag-ampo at sa imo yan na. Anyone at all? Kung may na ba, karuyag karawaton, We all know Jesus Christ as our Lord and Savior. imo na ba, tanang ba kita, nagkarawat na ka ni Jesus bilang Ginoo nga magtaralwas? Amen. Well, thank you, Lord, for all these hearts, Lord, that you have saved already. Salamat Ginoo sa nga imo kami gintalwas na. Please bless their lives, Lord, in Jesus' name. Bendisyonan mo nirang kinabuhi sa ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Amen.